Sisters. Kasi kahapon, nanood ako ng video. Nagmumura si Anton Lagdameo. Dahil siya'y sinibak sa anumang katungkulan sa bar. Dahil sa ayaw ninyo sa gusto, whether you agree with me or not, wala pong West Philippine Sea. Yun. Hindi yan kinikilala ng United Nations. Wala talagang mapa. Hindi rin yan kinikilala ng Estados Unidos. In fact, ang Estados Unidos hindi kinikilala ang UNCLOS. At ang projected sa end of 2028 ay 3% lamang. Ito po ay mas mababa pa kaysa noong taon ng pandemic. Grabe. Mababa pa po kaysa nung nakakulong tayong lahat sa COVID-19. At pinakamababa since 2009. Grabe. May mga Muslim ba rito? Yes, marami. Taas ang kamay. Mabuti naman. Marami ang ating Bangsamoro brothers and sisters. Kasi kahapon, nanood ako ng video. Nagmumura si Anton Lagdameo. Dahil siya'y sinibak sa anumang katungkulan sa bar. Alam nyo ba mga kabansa, mga kabansang Muslim, Subak. noong 2019, na-discover ni Congressman ang daya na nagdadaya si Ben Jokno at si Amena Pangandaman. Sa kauna-unahang pagkakataon na huli ni Duterte ang insertions. Kaya sila'y tinanggal as Secretary and Undersecretary of Budget. June 30, 2022, kasusumpa pa lamang ni Bongbong Marcos, ibinalik si Ben Jokno na Secretary of Finance at tinalaga si Amena Pangandaman na Budget Secretary. Alam na. Day 1 pa lang, in-implement na nila ang O-Plan Blunder. Kaya ako'y nalulungkot dahil pati pondo ng bar gusto mga sumusuko kay Mayalet. Kaya kayo nagkakagulo, wala nang pera. Simple lang. At gusto kong i-round sa inyo na ang bagong bangko ng mga Muslim ngayon ang tawag Amena Bank. Amena Bank. Hindi na Amana. Amina ba? Dahil Chief Executive Officer and Chairman ho ninyo ngayon ay si Amena Pangandaman Na mga magnanakaw. So yan mga kabansa, kontra korupsyon para itaguloy ang ating ekonomiya. Sa 3% po, bagsak tayo. Kaya ano pa bang gawin ni Marcos sa last 1.5 or whatever years niya? Failed state. Tama po yan. Failed state. Noong February 20, ito naman ay napansin po ng mga Chinese Coast Guard na tinatakpan ng Philippine Marines ang BRP Sierra Madre para itago ang construction going on. Ito po ay isang paglabag sa provisional agreement na itinatapos ng bakbakan dyan
kung saan ang isang sundalo natin ay naputulan ng daliri noong 2004. So yung agreement nung panahon ni Erat, panahon ni Gloria, panahon ni Noynoy, panahon ni Duterte, sa routine resupply na tinanggal ni Marcos noong February 2023 at ibinalik bago magtapos ang 2024 ay nabasag ng muli. Kaya nagpadala ng dalawang maliit na bangka para kunan ng litrato. Anong ginawa? Habang sila kumukuha ng litrato, pinagbabagbo sila ng sagway. Yan po ay pilit ay tinatago ng ating Department of National Defense under Secretary Giba Chudoro. Giba talaga. Gibang-giba na. Giba. Dahil ang pangalawa ko pong topic ay kontragera. Kontragera. So, hindi po pinatawag ang ambassador ng China. Talaga po nakaschedule na meeting ngayon dahil darating si Wang Yi, yung foreign minister ng China. At nung tinatanong ko aking mga kaibigan sa China Embassy, ano sabi ko? Bakit ayaw pa ninyong batukan yan? Alam niyo sabi? Dahil ang trato namin sa inyo ay hindi lamang pinakamalapit na kapitbahay. Dahil ang trato namin sa inyo ay hindi lamang kaibigan. Dahil ang trato namin sa inyo ay hindi lamang kasosyo sa nakaraang kasaysayan. Ang trato namin sa mga Pilipino ay kayo ay mga kamag-anak namin. Kaya hindi kami basta-basta gagawa. But because of what happened, lahat po ng loans dapat ng China ay i-declare na in default. Kaya nag-request si Marcos before the ASEAN Foreign Ministers Association, the ASEAN, na mag-usap muna. At dahil sa meeting ngayon, siguro ang i-announce niya sa kanyang SONA ay a reset in our relationship with China. Pero yan ba ay makakatapos sa mga kalukuhan na ginagawa ng security community? Hindi po. Dahil alam natin na si Marcos ay may, ang dila ni Marcos ay may sanga. Yung unang sanga, Amerikano. Yung pangalawang sanga, sinungaling. Yung pangatlong sanga, Magnanakaw. pinagbabawal ng gamot. Tumbok! Lahat po ng kabulustugan ay nagsisimula dahil sa ayaw ninyo sa gusto. Whether you agree with me or not, wala pong West Philippine Sea. Yun. Hindi yan kinikilala ng United Nations. Wala talagang mapa. Hindi rin yan kinikilala ng Estados Unidos. In fact, ang Estados Unidos hindi kinikilala ang UNCLOS. Yes. Tama pala si Marcoleta. Meron po tayong exclusive economic zone sa silangan ng Pilipinas. Dinagdagan pa ng extended continental shelf. A total of 200 plus 150 nautical miles. Ang tawag po dyan, Benham Rice. Pero sa kanluran ng Pilipinas, mga kabaysa, pagbibigyan ko na sila, I will accept that we have inherent
inherent exclusive economic zone. Pero, kapag ang exclusive economic zone claim ay na-dispute o may nag-claim otherwise sa Article 74 po, Article 83 at Part 15 ng UNCLOS, kailangan pong ayusin muna ang gulo before any enforcement is made. In other words, pati ang presence ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal ay illegal dahil wala po tayong enforceable exclusive economic zone dyan. Maliwanag po ba? Ang Scarborough Shoal sa 1898 Treaty of Paris, labas po yan sa 118 degrees longitude. Ang Scarborough Shoal po ay nasa 119 degrees longitude. Pangalawa, sinakop na po yan ng China noong 2012. So ano pa ang hinahabol natin? At ngayon, nanganganin ang Batanes Islands. Oh, Bakit? vaccine. Despite the recognition of the US, despite the recognition of China, ano ang lumalabas? Dahil ginugulo natin ang Taiwan. Dahil nakapagkonsyaba na si Marcos kay Saray Takaichi para itaguyod ang Japanese militarism para magkagera Asia laban sa Asia. Grabe si Marcos. Iniwan na po yan ng Amerika ni Trump. Ano sabi ni Trump? We want war. We will not war. 9,500 miles from our mainland. So we are delegating the war to Japan. So ang gusto ng Japan at Pilipinas, idugtong ang ating mythical phantom ghost EEZ. Japan and the Philippines. Ang problema, may tao sa gitna. Ang China. Yun. Saan mga kabulastugan? Wala na pong Kalayaan Island Group. Bakit? Illegal na po yan under Article 47 ng UNCLOS. In fact, the arbitral ruling said that the Philippines cannot claim an archipelago in paragraph 574. Napakaganda po ng mga pagpapaliwanag ni Kaado. Subalit dahil sa limitadong oras natin, bibigyan natin siya ng huling last minute ng kanyang program. So sa pagtatapos, mag-ingat po tayo dyan sa mga binibitawan ni Jay Tariela, ni Roy Vincent Trinidad, ni Giba Chodoro, ni expired Justice Antonio Carpio. Pag may sinabi po yung mga yan, punta na kayo kagad, i-google nyo. Ayun. Napakadali. Klaro. Kontra korupsyon, kontra gera, kontra Marcos! Ayun! Mabuhay si Tatay Profesor Kaado Paglinawan.